everyone. So, I am Alvin Belaro from Batch 4. So, yung topic po natin today is all about paano makaalis sa pagiging stagnant Christian. So, filled with the Holy Spirit. So, basahin lang po natin yung concept ng filled with the Holy Spirit. Being filled with the Holy Spirit refers to an event subsequent to conversion where a believer experiences a fresh empowerment from the Holy Spirit. This may lead to greater love for God, increased victory over sin, boldness in ministry, and sometimes the receiving of the new spiritual gifts. While every believer has the Holy Spirit from the moment of salvation, the filling of the Spirit is something we're commanded to continually seek. It's not about getting more of the Spirit, but the Spirit getting more of us. So, yung Bible reading po natin today is matatagpuan sa Ephesians 5 verse 18. So, the teachings are the Spirit gives us spiritual breakthroughs. The Spirit guides us to become more like Jesus, and the Spirit leads us to a greater, higher, and a deeper love and a commitment to God. So, ang Espiritu po is malaki po yung bagay niya bilang sa pagiging Kristiyano natin. Dahil, parang siya din po kasi yung nagiging guide natin sa araw-araw na sinusubok tayo ng Panginoon. Hindi man sa, as in like sa lahat ng bagay, masaya man o hindi. Dahil siya yung parang kumbaga, ayun nga, gaya ng sabi ko, binabantayan tayo sa lahat ng kilos natin, kasama tayo sa lahat ng mga ginagawa natin in our daily lives. At, of course, kaya nga nasabi dito, isa din to sa nag-uhulma sa pagiging Christian natin upang maging katulad tayo ng Panginoong Diyos. So, the applications are desire more, ask God for more of His presence. So, huwag tayo manatili sa iisa lang, no? Palagi tayo mag-seek sa maraming bagay na patungkol sa Panginoon dahil yun yung way upang mas magkaroon tayo ng access or connection sa Panginoon to know Him more in a deeper way. At mas magkaroon tayo ng mas lalim na relasyon sa Kanya dahil yun ang kagustuhan ng Panginoon at yun yung inuutos sa atin ng Lord. And deny self, walk as Jesus walked. Ito ay pinapakita na kung saan ang Panginoon lumalakad, doon tayo lang magpapatuloy at huwag tayo liliko sa kahit anong daan na hindi naman siya yung paroroonan o patutunguhan. Or more likely na hindi naman siya yung nasa dulo ng pato. Ito useless kasi ang buhay ko walang Diyos sa buhay natin. Kaya matuto tayong alamin yung mga bagay na gusto ng Panginoon upang nasa ganun, hindi tayo mahirapan na magkaroon ng connection sa Kanya at mas magkaroon ng relasyon sa Kanya. And declare Christ, serve God like never before. So, kahit na palagi tayo nag-serve sa Panginoon, i-practice pa rin natin yung sarili natin na ibigay yung 100% natin na paglilingkod sa Panginoon. Pagod man tayo or hindi, or lagi man tayo, matagal man tayo ng chisralo or what, dapat hindi na babawasan or more likely, mas natatagtagan yung pagbibigay natin ng praise and worship sa Lord dahil yun po yung deserve natin. So, that's all po. Have a blessed Sunday ahead for tomorrow. God bless.